Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na punong kahoy at malalawak na palayan ay naninirahan si Tayberto. Kilala siya bilang isang tahimik na lalaki na bihirang makihalubilo sa karamihan. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan ay may isang bagay na kinatatakutan at hinahangaan ng mga tao sa buong baryo. Ito ay ang kanyang manok panabong na hindi kailanman natatalo. Ang manok na iyon ay hindi pangkaraniwan. Malaki ang pangangatawan nito. Matingkad ang mga balahibo na tila kumikislap sa ilalim ng araw. Matalim ang mga mata na parang nakakaunawa ng bawat galaw ng kalaban. Sa tuwing ito ay inilalaban ay tila may kakaibang lakas na gumagabay dito. Walang sino mang manok ang nagawang magpabagsak dito. Maraming haka-haka ang kumalat tungkol sa sikreto ni Tayberto. May nagsasabing ito ay pinakain ng mga espesyal na halamang galing sa kabundukan. May ilan namang naniniwala na ito ay sinanay sa paraang hindi alam ng karaniwang tao. Ngunit ang pinakamatinding usap-usapan ay may kinalaman sa isang kapangyarihang hindi nakikita. Sinasabi ng matatanda sa baryo na si Tayberto ay may bertud ng isang antingero. Isang kapangyarihan na hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino. Ito ay nagmumula sa sinaunang kaalaman na ipinapasa lamang sa mga piling tao. Ang bertud na ito ay nagbibigay ng kakaibang lakas at proteksyon sa kanyang manok. Kaya kahit gaano kalakas ang kalaban, ay tila laging may lamang ang alaga ni Tayberto. Noong mga unang panahon ay hindi naman ganito si Tayberto. Isa lamang siyang ordinaryong magsasaka na araw-araw na nagtatrabaho sa bukid. Tahimik ang kanyang buhay at walang anumang kakaibang pangyayari. Ngunit nagbago ang lahat nang minsan siyang maglakad papunta sa malayong bahagi ng gubat upang maghanap ng mga halamang gamot. Sa kanyang paglalakad ay napadpad siya sa isang lugar na bihirang puntahan ng tao. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tila tahimik na tahimik. Doon niya nakilala ang isang matandang antingero na nakatira mag-isa sa gitna ng kagubatan. Ang matanda ay may malalim na mga mata at tila alam ang lahat ng bagay. Hindi maintindihan ni Tayberto kung bakit siya nilapitan ng matanda. Ngunit sa halip na matakot ay nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Kinausap siya ng matanda at tila kilala na siya kahit hindi pa sila nagkikita. Ibinahagi ng matanda ang lihim ng bertud at ang kapangyarihang taglay nito. Sa una ay nag-alinlangan si Tayberto. Hindi niya alam kung dapat ba niyang tanggapin ang alok. Ngunit dahil sa kanyang kahirapan at pagnanais na magkaroon ng mas magandang buhay, ay pinili niyang tanggapin ang kapangyarihan. Doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Pagbalik niya sa baryo ay tila iba na ang kanyang aura. Hindi na siya katulad ng dati. Mas naging tahimik, ngunit mas naging matatag ang kanyang presensya. At mula noon ay nagsimula rin ang pag-aalaga niya sa isang sisiw na kalaunan ay magiging pinakakinatatakutang manok panabong sa buong lugar. Hindi alam ng mga tao kung paano niya ito pinalaki. Walang nakakita sa kanyang pagsasanay. Ngunit sa tuwing ito ay ilalaban, ay palaging nagtatapos sa panalo. Isa-isa niyang tinalo ang mga kilalang manok mula sa iba-ibang baryo. Hanggang sa umabot ang balita sa malalayong lugar. Dumating ang araw na may dumayo mula sa ibang bayan upang hamunin si Tayberto. Kilala ang taong iyon bilang isang mayamang sabongero na may mga manok na sinasabing walang kapantay. Marami ang nagabang sa laban na iyon dahil ito na ang pagkakataon upang masubukan kung hanggang saan ang kakayahan ng manok ni Tayberto. Sa gitna ng sabungan ay nagharap ang dalawang manok. Tahimik ang paligid at lahat ay nakatuon ang pansin. Nang magsimula ang laban ay agad na umatake ang kalaban. Ngunit sa isang iglap ay umiwas ang manok ni Tayberto at mabilis na gumanti. Ilang sandali lamang ay bumagsak ang kalaban at hindi na muling nakabangon. Nagulat ang lahat sa bilis ng pangyayari. Maging ang mayamang sabongero ay hindi makapaniwala. Doon lalong tumindi ang paniniwala ng mga tao na may kakaibang kapangyarihan ang manok ni Tayberto. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay ay may mga matang lihim na nagmamasid. May mga taong naiinggit at nais malaman ang sikreto ng kanyang lakas. At sa anino ng gabi ay may mga bulong na nagsasabing ang kapangyarihan na taglay ni Tayberto ay may kapalit. Sa mga susunod na araw ay magsisimula ang mga pangyayaring susubok hindi lamang sa kanyang lakas, kundi pati sa kanyang pagkatao. Sapagkat ang bertud na kanyang tinanggap ay hindi lamang biyaya kundi isang sumpa na maaaring magdulot ng kapahamakan. At dito nagsisimula ang kwento ng manok panabong ni Tayberto na may bertud ng antingero
na hindi natatalo ngunit may lihim na unti-unting maghahayag ng katotohanan. Lumipas ang mga araw matapos ang laban na nagpatibay sa pangalan ni Tayberto sa buong baryo. Lalong dumami ang mga taong dumadayo upang makita ang kanyang manok. Ang sabungan ay naging sentro ng usapan at ang bawat laban ay inaabangan ng lahat. Sa bawat panalo ay mas lalong lumalalim ang misteryong bumabalot sa kanyang alaga. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay may mga bagay na nagsimulang magbago. Tuwing gabi ay madalas na nagigising si Tayberto sa gitna ng kadiliman. May mga pagkakataong tila may bumubulong sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya maipaliwanag ngunit malinaw ang mensahe. Ito ay paalala ng kapangyarihang kanyang tinanggap. Sa tuwing tinititigan niya ang kanyang manok ay napapansin niyang tila mas lumalalim ang talas ng mga mata nito. Para bang may sariling kaisipan na hindi na niya lubos na kontrolado. May mga sandaling hindi ito kumikilos hanggat hindi siya tumitingin. At kapag nagkatitigan sila, ay tila may naiintindihan siyang hindi niya maipaliwanag. Sa baryo ay may isang matandang babae na kilala bilang mapagmasid. Siya ay si Aling Rosa na matagal nang naninirahan doon at maraming alam tungkol sa mga lumang paniniwala. Isang hapon ay nilapitan niya si Tayberto habang ito ay nagpapakain ng kanyang manok. Tahimik siyang tumayo sa tabi nito at pinagmamasdan ang alaga. Wala siyang sinabi sa una, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Maya-maya ay nagsalita siya at nagbigay ng babala. Sinabi niya na ang kapangyarihan na galing sa Bertud ay hindi basta-basta. Ito ay may kapalit na hindi agad nakikita. Hindi sumagot si Tayberto, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Pinili niyang manahimik at ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay nanatili sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw ay may mga kakaibang pangyayari na nagsimulang mapansin ng mga tao. May ilang manok sa baryo na biglang nagkasakit at namatay kahit walang malinaw na dahilan. May mga alagang hayop na tila natatakot kapag napapalapit sa bahay ni Tayberto. At sa gabi ay may mga nakakarinig ng mahihinang kaluskos sa paligid ng kanyang bakuran. Isang gabi ay nagising si Tayberto dahil sa kakaibang ingay. Lumabas siya ng kanyang bahay at nakita niyang ang kanyang manok ay nakatayo sa gitna ng bakuran. Nakatingin ito sa dilim at tila may pinagmamasdan. Hindi ito gumagalaw ngunit ramdam ang tensyon sa hangin. Dahan-dahan siyang lumapit at tinawag ang manok. Ngunit hindi ito tumugon agad. Ilang sandali ang lumipas bago ito kumilos at bumalik sa kanyang kulungan. Ngunit sa sandaling iyon ay may malamig na pakiramdam na dumaan sa kanyang katawan. Kinabukasan ay may dumating na panibagong hamon. Isang sabungero mula sa malayong lugar ang nagdala ng kanyang pinakamalakas na manok. Kilala ito sa maraming laban na kanyang napanalunan. Ang buong baryo ay muling nagtipon upang saksihan ang laban. Sa gitna ng sabungan ay muling nagharap ang manok ni Tayberto at ang bagong kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba ang pakiramdam. Hindi tulad ng mga nakaraang laban ay tila mas mabigat ang hangin at mas tahimik ang mga tao. Nang magsimula, ang laban ay parehong umatake ang dalawang manok. Nagpalitan sila ng matitinding galaw at tila pantay ang kanilang lakas. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang kilos ng manok ni Tayberto. Naging mas mabilis ito at mas agresibo. Para bang may ibang puwersang kumokontrol dito. Sa huli ay muli itong nagwagi. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kakaibang nangyari. Matapos bumagsak ang kalaban ay hindi agad umatras ang manok ni Tayberto. Nanatili itong nakatayo at tila naghahanap pa ng lalabanan. Kinailangan pa ni Tayberto na lapitan ito upang pakalmahin. Napansin ito ng mga tao at nagkaroon ng bulungan. Hindi na lamang paghanga ang nararamdaman nila, kundi pati takot. Ang dating kwento tungkol sa Bertud ay unti-unting nagiging realidad sa kanilang paningin. Pagkatapos ng laban ay tahimik na umuwi si Tayberto kasama ang kanyang manok. Ngunit sa kanyang paglalakad ay ramdam niya na may mga matang nakasunod sa kanya. Pagdating sa kanyang bahay ay isinara niya ang pinto at umupo sa isang sulok. Sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala ng matandang antingero sa gubat. Ang mga salitang sinabi nito ay unti-unting nagiging malinaw. Ang kapangyarihan na kanyang tinanggap ay hindi lamang para sa tagumpay, kundi para sa isang layunin na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa gabing iyon ay muli niyang narinig ang tinig, mas malinaw kaysa dati at mas malapit. At sa bawat salitang kanyang narinig ay unti-unting nabubuksan ang isang katotohanang matagal nang nakatago. Ang laban na kanyang kinakaharap ay hindi lamang sa sabungan,
kundi sa loob ng kanyang sarili. At habang lumalakas ang kanyang manok, ay siya naman ay unti-unting nahihila sa isang mundong hindi na niya kayang takasan. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging mabigat ang pakiramdam ni Tayberto. Hindi na lamang ang kanyang manok ang nagbabago kundi pati ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay tila mas nalalalim at ang kanyang presensya ay nagiging mas malamig sa pakiramdam ng mga taong lumalapit sa kanya. Sa baryo ay unti-unting umiwas ang mga tao. Ang dating paghanga ay napalitan ng pag-iingat. Kapag siya ay naglalakad ay may mga matang nakamasid ngunit agad ding umiiwas. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang iniuugnay sa panalo kundi pati sa mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag. Ang kanyang manok ay lalo pang naging kakaiba. Hindi na ito kumakain sa karaniwang oras. May mga gabi na hindi ito natutulog at nananatiling gising habang nakatingin sa dilim. Sa tuwing lalapit si Tayberto ay tila may tahimik na ugnayan sa pagitan nila na hindi kayang makita ng ibang tao. Isang gabi ay muling nagising si Tayberto sa parehong pakiramdam. Ang malamig na hangin ay dumaan sa kanyang katawan at ang tinig ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw na ang sinasabi nito. Hindi na lamang ito bulong kundi tila utos na hindi niya kayang tanggihan. Lumabas siya ng bahay at nakita ang kanyang manok na muli na namang nakatayo sa gitna ng bakuran. Ngunit ngayon ay hindi na ito nag-iisa. May isang anino na tila nakatayo sa likod nito. Isang anyo na hindi ganap na malinaw ngunit sapat upang maramdaman ang presensya. Hindi gumalaw si Tayberto, tinitigan niya ang anino at sa kanyang isipan ay may mga larawang biglang sumulpot. Ang gubat, ang matandang antingero, at ang sandaling tinanggap niya ang bertud. Doon niya napagtanto na ang kapangyarihan na kanyang hawak ay hindi lamang galing sa matanda, kundi may mas malalim pang pinanggalingan. Ang anino ay unti-unting nawala, ngunit iniwan nito ang isang mabigat na pakiramdam. Nang bumalik sa kulungan ng manok ay tila mas lalo itong naging tahimik, ngunit mas mapanganib ang aura na dala nito. Kinabukasan ay dumating si Aling Rosa sa kanyang bahay. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at diretsahan siyang nagsalita. Sinabi niya na may nararamdaman siyang kakaiba sa paligid ni Tayberto. Ang bertud na kanyang tinanggap ay tila may kasamang espiritu na unti-unting kumikilos. Hindi pa man nakakapagsalita si Tayberto ay nagpatuloy si Aling Rosa. Ipinaliwanag niya na ang mga ganitong kapangyarihan ay kadalasang may kasamang bantay. Isang nilalang na nagbibigay lakas ngunit humihingi ng kapalit sa tamang panahon. Tahimik lamang na nakinig si Tayberto. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kanyang naririnig ngunit ramdam niya na may katotohanan ito. Ang mga pangyayari sa kanyang paligid ay hindi na maitatanggi. Sa mga sumunod na araw ay mas lalong naging malinaw ang epekto ng bertud. Sa bawat laban ay hindi na lamang panalo ang kanyang nakukuha kundi tila may nawawala sa kanya. May mga sandaling nakakaramdam siya ng matinding pagod kahit wala siyang ginagawa. Ang kanyang katawan ay tila unti-unting nauubos. Ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang manok na nagwawagi ay tila nawawala ang kanyang pag-aalala. May kakaibang saya na pumapalit sa kanyang pagod. Isang pakiramdam na parang siya ay hinihila pabalik sa kapangyarihan na kanyang tinanggap. Isang malaking laban ang muling itinakda. Isang kilalang sabungero mula sa ibang lalawigan ang dumating upang hamunin si Tayberto. Ang laban na ito ay inaasahan ng marami dahil sa reputasyon ng parehong panig. Sa araw ng laban ay mas marami ang tao kaysa dati. Ang sabungan ay puno at ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nang ilabas ang manok ni Tayberto ay may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Ang mga mata ng kanyang alaga ay tila nagliliyab sa kakaibang lakas. Nang magsimula ang laban ay agad na naging marahas ang galaw ng dalawang manok. Ngunit sa bawat sandali ay tila lumalamang ang alaga ni Tayberto. Hindi lamang sa lakas kundi sa bilis at talino ng paggalaw. Sa huli ay muli itong nagtagumpay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Habang nakatayo ang manok ni Tayberto ay bigla itong tumingin sa mga tao. Ang mga mata nito ay tila may kakaibang ningning na nagdulot ng takot sa lahat ng nakakita. Isang bata ang napaiyak at ang ilan ay napaatras. Ang dating kasiyahan ay napalitan ng kaba. At sa sandaling iyon ay malinaw na hindi na ito isang ordinaryong manok. Pagkatapos ng laban ay mabilis na umalis si Tayberto. Hindi na siya nakipag-usap sa kahit sino. Sa kanyang pag-uwi ay ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa dati.
Pagdating sa kanyang bahay ay umupo siya sa dilim at tinitigan ang kanyang mga kamay. Ramdam niya ang kakaibang init at lamig na sabay na dumadaloy sa kanyang katawan. At sa kanyang isipan ay muling bumalik ang tinig. Sa pagkakataong iyon ay malinaw na ang mensahe. Ang kapangyarihan na kanyang tinanggap ay may hinihingi. At ang hinihinging iyon ay unti-unting lumalapit sa kanya. Sa gabi iyon ay hindi siya nakatulog. At habang lumalalim ang kadiliman ay mas lalo niyang naramdaman na ang landas na kanyang tinatahak ay wala nang balikan. Sa pagsikat ng araw ay hindi nawala ang bigat na nararamdaman ni Tayberto. Ang kanyang katawan ay tila pagod kahit hindi pa siya kumikilos. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi niya masagot. Ngunit sa kabila ng lahat ay naroon pa rin ang kanyang manok na tahimik na nakatingin sa kanya. Ang ugnayan nila ay lalong lumalalim sa paraang hindi niya maintindihan. Hindi na niya kailangang magsalita upang maunawaan ang galaw nito. Sa bawat tingin ay tila may ipinapahayag na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Sa baryo ay mas lalo pang lumala ang mga kakaibang pangyayari. May mga hayop na biglang nawawala sa gabi. May mga taong nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. At sa tuwing sumasapit ang dilim, ay may pakiramdam na tila may nagmamasid sa bawat sulok. Si Aling Rosa ay muling bumalik kay Tayberto. Sa pagkakataong ito ay mas seryoso ang kanyang mukha. Sinabi niya na hindi na lamang ito simpleng epekto ng bertud. May isang nilalang na unti-unting kumukuha ng lakas mula sa paligid. At ang pinanggagalingan nito ay malinaw na nakaugnay kay Tayberto at sa kanyang manok. Hindi agad nagsalita si Tayberto. Ngunit sa loob niya ay may takot na unti-unting lumalakas. Hindi na niya maitatanggi na may nangyayaring hindi niya kontrolado. Ang kapangyarihan na dati niyang inaasahan ay ngayon ay nagiging dahilan ng kanyang pangamba. Sa gabing iyon ay nagpasya siyang bantayan ang kanyang bakuran. Umupo siya sa dilim at pinagmamasdan ang paligid. Tahimik ang lahat ngunit ramdam ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang kanyang manok ay muling lumabas ng kulungan at tumayo sa gitna ng bakuran. Maya-maya ay lumamig ang paligid at ang hangin ay tila tumigil. At doon ay muli niyang nakita ang anino. Mas malinaw kaysa dati at mas malapit. Isang anyo na tila may sariling buhay at may intensyong hindi maganda. Hindi na siya umatras. Sa halip ay tumayo siya at hinarap ang anino. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang bigat ng bertud na kanyang tinanggap. Ang lakas na dati ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa ay ngayon ay tila pumipigil sa kanya na kumilos. Ang anino ay unti-unting lumapit at tila umikot sa kanyang manok. Para bang sinusuri nito ang kanyang alaga. At sa bawat galaw nito ay mas lalo niyang naramdaman ang koneksyon ng lahat ng nangyayari. Sa kanyang isipan ay muling bumalik ang alaala ng matandang antingero. Ngunit sa pagkakataong ito ay may bagong detalye na lumitaw. Hindi lamang siya ang pinili ng matanda. May iba pang nauna sa kanya, may iba pang susunod kung hindi niya mapipigilan ang nangyayari. Ang anino ay tumigil sa harap ng kanyang manok at sa isang iglap ay tila pumasok sa katawan nito. Ang mga mata ng manok ay nagbago at naging mas matalim at mas mabigat ang tingin. Sa sandaling iyon ay malinaw na may ibang puwersang kumikilos sa loob nito. Napaatras si Tayberto ngunit hindi siya tumakbo. Alam niyang bahagi na siya ng lahat ng ito. At ang kanyang pagtakas ay hindi magiging solusyon. Kinabukasan ay may dumating na balita na lalong nagpatibay sa kanyang takot. May isang sabungero mula sa kalapit na baryo ang biglang nagkasakit matapos talunin ang kanyang manok. Walang makapagpaliwanag sa nangyari ngunit maraming naniniwala na may kaugnayan ito sa laban. Ang mga tao ay nagsimulang umiwas kay Tayberto. Ang kanyang pangalan ay hindi na binabanggit ng may paghanga kundi may pag-iingat. Ang kanyang bahay ay unti-unting naging lugar na iniiwasan lalo na sa gabi. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang mga hamon sa sabungan. May mga taong nais patunayan na kayang talunin ang kanyang manok. At may mga taong handang sumugal kahit may takot na nararamdaman. Isang malaking laban ang muling itinakda. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang panalo ang nakataya. May pakiramdam si Tayberto na ang laban na ito ay may mas malalim na kahulugan. Sa araw ng laban ay kakaiba ang kanyang pakiramdam. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng kumpiyansa. Sa halip ay may kaba na hindi niya maalis. Ang kanyang manok ay tahimik ngunit ramdam ang lakas na nag-uumapaw dito. Nang magsimula, ang laban ay agad na umatake ang kanyang manok. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila wala itong pakialam sa galaw ng kalaban.
Para bang may sariling layunin na hindi lamang tungkol sa laban. Sa bawat galaw nito ay may bigat na nararamdaman ng mga nanonood. Ang laban ay mabilis na natapos at muli itong nagwagi. Ngunit ang tagumpay na iyon ay hindi nagdala ng saya kundi ng takot. Pagkatapos ng laban ay hindi na naghintay si Tiberto. Kinuha niya ang kanyang manok at agad na umalis. Sa kanyang paglalakad ay ramdam niya ang titig ng mga tao, ngunit hindi na niya ito pinansin. Pagdating sa kanyang bahay ay muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng tanong at pangamba. Umupo siya sa dilim at hinawakan ang kanyang ulo. Sa kanyang isipan ay malinaw na ang isang bagay. Ang kapangyarihan na kanyang tinanggap ay hindi na niya kontrolado. At kung hindi niya ito mahaharap ay maaaring mawala ang lahat sa kanya. Sa gabing iyon ay muling lumakas ang tinig sa kanyang isipan. Mas malinaw at mas matindi kaysa dati. At sa bawat salitang kanyang narinig ay unti-unting nabubuo ang isang katotohanan na hindi niya matatakasan. Ang bertud na kanyang tinanggap ay may hinihinging kabayaran at ang kabayaran na iyon ay malapit na niyang harapin. Sa mga sumunod na araw ay lalong naging mabigat ang bawat sandali para kay Tiberto. Ang kanyang katawan ay tila unti-unting nanghihina, ngunit ang kanyang manok ay lalo namang lumalakas. Ang bawat galaw nito ay puno ng lakas na tila hindi nagmumula sa karaniwang buhay na nilalang. Ang baryo ay halos mawalan na ng katahimikan. May mga usap-usapan na ang pinagmumulan ng lahat ng kakaibang pangyayari ay ang bahay ni Tiberto. May ilan na nagmungkahi na dapat siyang paalisin, ngunit wala namang naglakas loob na magsabi nito sa kanya ng harapan. Si Aling Rosa ay muling nagpunta sa kanyang bahay, dala ang isang matinding babala. Sinabi niya na ang nilalang na nakaugnay sa bertud ay hindi lamang basta pantay, kundi isang puwersang naghahanap ng mas maraming lakas. At ang lakas na iyon ay kinukuha nito sa bawat laban at sa bawat panalo. Tahimik lamang si Tiberto habang nakikinig, ngunit sa loob niya ay nararamdaman niya ang katotohanan ng mga salitang iyon. Sa bawat laban ay tila may nawawala, hindi lamang sa kanya kundi pati sa paligid. Isang gabi ay nagpasya siyang sundan ang kanyang manok. Tahimik niya itong minatyagan habang lumalabas ng kulungan. Hindi ito tumungo sa sabungan, kundi sa madilim na bahagi ng kanyang bakuran na malapit sa gubat. Dahan-dahan siyang sumunod at nagtago sa likod ng isang puno. Doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Ang kanyang manok ay nakatayo sa gitna ng damuhan at sa paligid nito ay may mga aninong unti-unting lumilitaw. Ang mga anino ay tila may sariling galaw at parang nakikipag-ugnayan sa kanyang manok. Sa sandaling iyon ay malinaw na ang kanyang alaga ay hindi na lamang isang hayop, kundi isang sisidlan ng puwersang hindi niya lubos na nauunawaan. Bigla ay naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Nang siya ay lumingon ay wala siyang nakita, ngunit ramdam niya ang bigat ng hangin. At sa kanyang isipan ay muling narinig ang tinig. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ito simpleng bulong. Ito ay malinaw na utos. Ang mensahe ay diretso at hindi na niya kayang ipagwalang bahala. Ang kapangyarihan ay kailangang palakasin at ang paraan nito ay sa pamamagitan ng patuloy na panalo. Napaatras si Tiberto at napaupo sa lupa. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi na niya kontrolado ang nangyayari at ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay tila may ibang nagdidikta. Kinabukasan ay may dumating na isang lalaki mula sa malayong lugar. Siya ay tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay kakaiba. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng higit sa karaniwan. Lumapit siya kay Tiberto at diretsahang nagsalita. Sinabi niya na alam niya ang tungkol sa bertud. Isa rin siyang dating nagkaroon ng ganitong kapangyarihan, ngunit pinili niyang talikuran ito. Ipinaliwanag niya na ang nilalang nakaakibat ng bertud ay hindi kailanman nasisiyahan. Habang tumatagal ay mas lalo itong naghahanap ng lakas at sa huli ay kukunin nito ang lahat mula sa taong may hawak ng kapangyarihan. Tahimik na nakinig si Tiberto, ngunit ramdam niya ang bigat ng katotohanan iyon. Ang lalaki ay nag-alok ng tulong, ngunit may kapalit na matinding sakripisyo. Kailangan niyang putulin ang ugnayan sa bertud at harapin ang nilalang na nakaugnay dito. Hindi agad sumagot si Tiberto. Ang kanyang isip ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang manok ay naging bahagi na ng kanyang buhay at ang kanyang mga panalo ay nagbigay sa kanya ng lakas at pagkilala. Ngunit kapalit nito ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Sa araw na iyon ay nagkaroon muli ng laban.
Ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba ang pakiramdam ni Tiberto. Habang hawak niya ang kanyang manok ay tila may pumipigil sa kanya. Ang kanyang puso ay mabigat at ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Nang magsimula ang laban ay muli na namang ipinakita ng kanyang manok ang kakaibang lakas nito. Ngunit sa bawat galaw nito ay nararamdaman ni Tiberto ang sakit sa kanyang dibdib. Para bang bawat panalo ay may kapalit na hindi niya kayang tanggapin. Sa huli ay muli itong nabuwagi, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya natuwa. Sa halip ay napayuko siya at nanatiling tahimik habang ang mga tao ay nagbubulungan sa paligid. Pagkatapos ng laban ay hindi na siya nagtagal. Agad siyang umuwi at iniwan ang sabungan. Sa kanyang paglalakad ay ramdam niya na may kailangang magbago. Pagdating sa kanyang bahay ay umupo siya sa harap ng kanyang manok. Tinitigan niya ito ng matagal at sa unang pagkakataon ay hindi niya nakita ang kanyang alaga kundi ang isang bagay na hindi niya kilala. Sa gabing iyon ay gumawa siya ng desisyon. Hindi na niya hahayaang kontrolin siya ng kapangyarihan. Haharapin niya ang katotohanan at susubukan niyang putulin ang ugnayan sa Bertud kahit hindi niya alam kung ano ang magiging kapalit. Ngunit habang iniisip niya ito ay muling lumakas ang tinig sa kanyang isipan. Mas matindi at mas mapilit. At sa bawat salitang kanyang narinig ay tila may babala na hindi niya maaaring baliwalain. Ang desisyon na kanyang ginawa ay simula ng isang mas mapanganib na landas. At ang susunod na mangyayari ay magtatakda kung siya ay makakalaya o tuluyang mawawala sa kapangyarihang kanyang tinanggap. Sa pagsapit ng gabi matapos ang kanyang desisyon, ay tila nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ng bahay ni Tiberto. Ang katahimikan ay hindi na katulad ng dati. Ito ay may kasamang bigat na tila naghihintay ng isang mangyayari. Umupo siya sa labas at tahimik na pinagmamasdan ang kanyang manok. Sa unang pagkakataon ay hindi siya lumapit dito. May distansya na namamagitan sa kanila na hindi lamang pisikal kundi mas malalim pa. Ang kanyang isip ay puno ng mga salitang narinig niya mula sa lalaking dumating. Ang babala, ang sakripisyo, at ang posibilidad na mawala ang lahat kung hindi niya haharapin ang katotohanan. Sa kalagitnaan ng gabi ay muling naramdaman ni Tiberto ang presensya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito lihim. Ang hangin ay lumamig at ang paligid ay tila nabalot ng isang aninong hindi kayang takasan. Ang kanyang manok ay lumabas ng kulungan at tumayo sa gitna ng bakuran. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa kakaibang liwanag. At mula sa likod nito ay unti-unting lumitaw ang anyo ng nilalang. Mas malinaw na ito ngayon kaysa sa mga nakaraan. Isang anyong hindi ganap na tao at hindi ring ganap na hayop. Ang presensya nito ay mabigat at ang tingin ay puno ng kapangyarihan at pagmamayari. Hindi umatras si Tiberto. Tumayo siya at hinarap ang nilalang. Sa kanyang dibdib ay may takot ngunit mas matindi ang kanyang pasya na wakasan ang lahat. Sa kanyang isipan ay muling umalingaungaw ang tinig. Ngunit ngayon ay hindi na ito utos lamang. Ito ay tila babala at galit na magkasabay. Ipinaparamdam nito na ang ugnayan na nabuo ay hindi basta-basta mapuputol. Huminga ng malalim si Tiberto at naglakas loob na magsalita. Sa unang pagkakataon ay binigkas niya ang kanyang pagtanggi. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang kapangyarihan at handa siyang harapin ang kapalit. Sa sandaling iyon ay nagbago ang paligid. Ang hangin ay tila umikot at ang lupa ay bahagyang yumanig. Ang nilalang ay umusad palapit at ang kanyang manok ay tila nawala ng sariling galaw at naging tahimik. Ang mga mata ng nilalang ay tumitig kay Tiberto at sa isang iglap ay dumaloy sa kanyang isipan ang mga larawan. Ang mga naunang taong tumanggap ng bertud, ang kanilang mga tagumpay at ang kanilang pagbagsak. Ang kapalaran na naghihintay sa sino mang magtatangkang kumawala. Napapikit si Tiberto ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay pinatatag niya ang kanyang sarili. Alam niyang ito na ang sandali na magtatakda ng kanyang kapalaran. Unti-unting lumapit ang nilalang at itinaas ang anyo nito na tila handang kunin ang anumang nararapat dito. Ang kanyang manok ay nanatiling nakatayo ngunit wala ng sariling kilos. Sa gitna ng tensyon ay may isang tinig na biglang sumingit sa kanyang isipan. Hindi ito ang tinig ng nilalang kundi ibang presensya. Isang mas tahimik ngunit mas malinaw na gabay. Ang tinig ay nagsabi na ang bertud ay maaaring putulin ngunit hindi sa simpleng pagtanggi lamang. Kailangan niyang isuko ang pinagmumulan ng lakas. Ang kanyang manok na naging sisidlan ng kapangyarihan. Napadilat si Tiberto at tumingin sa kanyang alaga.
Ang manok na matagal niyang inalagaan ay ngayon ay susi sa kanyang kalayaan. Ngunit ang pag-alis nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig, ngunit unti-unti siyang lumapit sa kanyang manok. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang bigat ng desisyon. Ang nilalang ay hindi gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay mas lalong tumitindi. Para bang hinihintay nito ang gagawin ni Tayberto. Sa sandaling nasa harap na siya ng kanyang manok, ay tumigil siya at tinitigan ito. Sa kanyang mga mata ay makikita ang halo-halong lungkot at determination. Sa kanyang isipan ay muling bumalik ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang kahirapan, ang pag-asa, at ang kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ngunit kasabay nito ay ang takot at ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang manok. Sa sandaling iyon ay dumaloy ang kakaibang init sa kanyang katawan. Ang ugnayan nila ay tila nagising at muling lumakas. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip ay isinara niya ang kanyang mga mata at nagpasya na wakasan ang lahat. Sa sandaling iyon ay sumiklab ang isang lakas na hindi niya inaasahan. Ang paligid ay tila nabalot ng liwanag at dilim na sabay na kumikilos. Ang nilalang ay umusad at ang kanyang manok ay biglang nagwala. Ang lahat ay naghalo-halo at ang gabi ay naging saksi sa isang labanan na hindi nakikita ng karaniwang mata. At sa gitna nito ay si Tayberto na pilit pinipili ang kanyang kalayaan laban sa kapangyarihang matagal niyang pinanghawakan. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos at ang susunod na mangyayari ay magtatakda kung siya ay tuluyang makakalaya o tuluyan ng magiging bahagi ng kapangyarihang hindi na niya kayang takasan. Sa gitna ng kaguluhan ng gabi ay nanatiling matatag si Tayberto. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang manok habang ang lakas na nagmumula rito ay tila kumakawala. Ang paligid ay nababalot ng hindi maipaliwanag na puwersa na patuloy na umiikot sa kanilang dalawa. Ang nilalang ay unti-unting lumalapit at ang presensya nito ay mas nagiging mabigat. Ang hangin ay tila kumikilos ayon sa galaw nito at ang bawat sandali ay puno ng tensyon. Ang kanyang manok ay nagpipilit kumawala ngunit hindi niya ito binibitawan. Sa kanyang isipan ay naroon pa rin ang dalawang tinig. Ang isa ay mapilit at puno ng kapangyarihan. Ang isa naman ay tahimik ngunit nagbibigay ng gabay. Sa pagitan ng dalawang iyon ay kailangan niyang pumili. Unti-unting naramdaman ni Tayberto ang sakit sa kanyang katawan. Para bang ang lakas na kanyang tinanggap ay siya ring unti-unting kumakain sa kanya. Ngunit sa halip na umatras ay lalo niyang pinatatag ang kanyang loob. Ang kanyang manok ay sumigaw at ang mga mata nito ay nagningning sa kakaibang liwanag. Sa sandaling iyon ay tila naghiwalay ang dalawang puwersa sa loob nito. Ang isa ay ang natural na buhay ng isang hayop. Ang isa naman ay ang kapangyarihang matagal ng kumokontrol dito. Napansin ito ni Tayberto at doon niya nakita ang pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhan ay may sandali na tila humina ang kontrol ng nilalang. Isang pagkakataon na hindi niya maaaring sayangin. Isinara niya ang kanyang mga mata at nag-focus sa kanyang desisyon. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang lahat ng kanyang takot ay kanyang tinanggap at ang kanyang hangarin ay naging malinaw. Sa isang iglap ay naramdaman niya ang pagputol ng isang bagay na matagal nang nakakapit sa kanya. Ang connection na hindi nakikita ngunit matagal niyang pinanghawakan ay unti-unting naputol. Kasabay nito ay sumigaw ang nilalang at ang paligid ay tila yumanig. Ang kanyang manok ay bumagsak sa lupa at ang kakaibang liwanag sa mga mata nito ay unti-unting nawala. Napaatras si Tayberto at napaluhod sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanghina ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Alam niyang may nangyaring mahalaga. Ang nilalang ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Ang anyo nito ay tila nagiging malabo at ang presensya ay unti-unting humihina. Ngunit hindi pa ito nawawala. Sa kanyang isipan ay muling umalingaw-ngaw ang tinig, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ito ng galit. Ang kapangyarihan na matagal nitong inalagaan ay nawawala at ang galit nito ay nakatuon kay Tayberto. Ngunit sa kabila nito ay naramdaman niya ang isa pang presensya. Ang tahimik na tinig na dati ay gabay lamang ay ngayon ay mas malinaw. Ito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang tapusin ang laban. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang nilalang. Hindi na siya natatakot tulad ng dati. Ang kanyang loob ay mas matatag at ang kanyang isip ay mas malinaw.
Ang nilalang ay muling umusad ngunit ang galaw nito ay mabagal na. Ang dating lakas ay hindi na nito maipakita. Ang ugnayan na pinanggagalingan nito ng kapangyarihan ay naputol na. Sa sandaling iyon ay naglakas loob si Tyberto na lumapit. Hindi na siya umatras. Sa halip ay hinarap niya ang natitirang lakas ng nilalang. Ang paligid ay muling naging tahimik ngunit ang tensyon ay nanatili. Ang dalawang puwersa ay nagharap at ang resulta ay magtatakda ng katapusan ng lahat. Sa isang huling sandali ay naglabas ng lakas ang nilalang ngunit hindi ito naging sapat. Ang kapangyarihan nito ay unti-unting naglaho at ang anyo nito ay tuluyang nawala sa dilim. Naiwan si Tyberto sa gitna ng kanyang bakuran na pagod at sugatan. Ang kanyang manok ay nakahiga sa lupa at tila wala ng lakas. Dahan-dahan siyang lumapit at tiningnan ang kanyang alaga. Sa pagkakataong iyon ay wala na ang kakaibang ningning sa mga mata nito. Ito ay tila isang ordinaryong manok na lamang. Napaupo si Tyberto at huminga ng malalim. Ang bigat na matagal niyang dinadala ay tila nawala. Ngunit kapalit nito ay ang katahimikan na may kasamang lungkot. Sa kanyang isipan ay malinaw na ang lahat. Ang kapangyarihan na kanyang tinanggap ay tuluyan ng nawala. At kasama nito ay ang lahat ng kanyang naging tagumpay. Ngunit sa kabila ng pagkawala ay naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hindi naranasan, ang kapayapaan. Sa pagsikat ng araw ay unti-unting bumalik ang normal na anyo ng kanyang paligid. Ang hangin ay naging magaan at ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ngunit alam ni Tyberto na ang lahat ng nangyari ay hindi basta-basta mawawala. May mga ala-ala at mga sugat na mananatili. At habang tinitingnan niya ang kanyang manok, ay alam niyang ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Sapagkat ang pagkawala ng kapangyarihan ay simula lamang ng isang bagong hamon na kanyang haharapin. Sa mga sumunod na araw ay unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga kakaibang pangyayari ay tila nawala at ang mga tao ay nagsimulang magbalik sa kanilang normal na gawain. Ngunit ang pagbabago ay malinaw na nararamdaman sa paligid ni Tyberto. Ang kanyang bahay na dati ay iniiwasan ay unti-unting nilalapitan muli ng mga tao. Ngunit ang kanilang mga tingin ay may halong pag-iingat at pag-uusisa. Hindi nila alam kung ano ang tunay na nangyari ngunit ramdam nila na may nagbago. Si Tyberto ay naging mas tahimik kaysa dati. Hindi na siya pumupunta sa sabungan at hindi na rin siya tumatanggap ng mga hamon. Ang kanyang manok ay nananatili sa kulungan at hindi na nagpapakita ng kakaibang lakas. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang alaga ay may halo-halong damdamin na kanyang nararamdaman. May lungkot dahil sa pagkawala ng dating lakas, ngunit may ginhawa dahil sa katahimikan na kanyang nakuha. Isang umaga ay muling dumating ang lalaking nagbigay babala sa kanya. Tahimik itong lumapit at tumayo sa harap niya. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kalagayan. Sinabi nito na ang ginawa ni Tyberto ay hindi madali at hindi lahat ay nagtatagumpay sa ganitong pagsubok. Ngunit ipinaliwanag din nito na ang pagkawala ng kapangyarihan ay hindi nangangahulugan ng katapusan ng lahat. Tahimik lamang na nakinig si Tyberto. Sa loob niya ay may mga tanong pa rin na hindi nasasagot. Ngunit ramdam niya na ang kanyang desisyon ay tama kahit may kasamang sakit. Ang lalaki ay nagsabi na may mga bakas na naiwan ang bertud sa kanyang pagkatao. Ang mga karanasang iyon ay hindi basta-basta mawawala at maaaring magkaroon ng epekto sa hinaharap. Hindi agad nagsalita si Tyberto, ngunit ang kanyang isip ay muling napuno ng pag-iisip. Ang kapayapaan na kanyang nararamdaman ay tila may kasamang babala na hindi pa tapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw ay may mga maliliit na pangyayari na muling nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. May mga sandaling tila nakakaramdam siya ng presensya kahit wala namang nakikita. May mga gabi na nagigising siya at tila may bumubulong ngunit hindi malinaw ang sinasabi. Ang kanyang manok ay nananatiling tahimik ngunit may mga pagkakataon na ito ay biglang tumitingin sa malayo na parabang may pinagmamasdan. Sa mga sandaling iyon ay bumabalik ang alaala ng mga nangyari. Sa baryo ay may mga bagong sabongero na dumating at ang usapan tungkol kay Tyberto ay unti-unting napalitan ng ibang balita. Ngunit sa likod nito ay may mga taong hindi pa rin nakakalimot sa kanyang nakaraan. Isang hapon ay may isang batang lumapit kay Tyberto at nagtanong tungkol sa kanyang manok. Ang bata ay puno ng kuryosidad at walang takot na tumingin sa kanya. Hindi agad sumagot si Tyberto, ngunit sa sandaling iyon ay may naalala siyang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala.
Ang simpleng panahon bago dumating ang lahat ng kakaibang pangyayari. Dahan-dahan siyang ngumiti at sinabi na ang kanyang manok ay isa na lamang karaniwang alaga. Sa kanyang mga salita ay may katotohanan, ngunit may bahagi rin na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa gabing iyon ay muling nagising si Tyberto sa gitna ng dilim. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik, ngunit sa pagkakataong iyon ay may kakaibang pakiramdam na bumalik. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa kanyang bakuran. Ang kanyang manok ay nakatayo at nakatingin sa dilim. Ang eksenang iyon ay tila pamilyar, ngunit may kaunting pagkakaiba. Wala siyang nakitang anino, ngunit ang pakiramdam ay naroon pa rin. Isang presensya na hindi ganap na nawala, kundi nagtatago lamang. Sa kanyang isipan ay may isang tanong na unti-unting lumilitaw. Talaga bang tuluyan nang natapos ang lahat o ito ay pansamantalang katahimikan lamang? Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang mahinang bulong. Hindi ito kasing lakas ng dating, ngunit sapat upang mapansin. At sa bawat sandaling lumilipas ay tila lumilinaw ang mensahe. Ang laban na kanyang tinapos ay maaaring simula lamang ng mas malalim na kwento. At ang katahimikan na kanyang nararanasan ay maaaring pansamantala lamang. Habang nakatayo siya sa dilim, ay alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang mga pangyayari ay nag-iwan ng marka na hindi mabubura. At sa kabila ng kanyang pagnanais na magpatuloy, ay may isang bahagi ng kanyang sarili na naghahanda sa posibilidad na ang kapangyarihan na kanyang tinanggihan ay muling babalik sa anyong hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na gabi ay hindi na mapakali si Tyberto. Ang katahimikan na dati niyang hinangad ay unti-unting napalitan ng pangamba. Ang mahinang bulong na kanyang naririnig ay nagiging mas malinaw sa bawat paglipas ng oras. Ang kanyang isip ay muling nababalot ng mga alaala ng bertud. Ang lakas na minsan niyang tinanggap ay tila hindi tuluyang nawala. Sa halip ay nananatili ito sa isang anyong hindi pagganap na nagpapakita. Ang kanyang manok ay nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos. May mga sandaling ito ay nagiging balisa at paikot-ikot sa kulungan. Ang mga mata nito ay tila muling nagkakaroon ng kakaibang ningning na matagal nang nawala. Isang gabi ay nagpasya si Tyberto na manatiling gising at bantayan ang kanyang paligid. Umupo siya sa tabi ng kanyang bahay at tahimik na pinagmamasdan ang kanyang manok. Ang hangin ay malamig at ang dilim ay tila mas makapal kaysa dati. Sa kalagitnaan ng gabi ay muling naramdaman niya ang presensya. Hindi ito tulad ng dati na biglaan. Ito ay unti-unting lumalapit na parang isang bagay na matagal nang naghihintay. Ang kanyang manok ay tumigil sa paggalaw at tumingin sa isang direksyon. Sumunod ang tingin ni Tyberto at doon niya nakita ang isang anino na unti-unting nabubuo mula sa dilim. Ngunit ang aninong iyon ay hindi katulad ng nauna. Ito ay mas mahina, ngunit mas pamilyar. Para bang bahagi ito ng isang bagay na dati na niyang nakilala. Sa kanyang isipan ay muling umalingaw-ngaw ang tinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito galit. Ito ay tila mapanghikayat at puno ng pangako. Ang mensahe ay malinaw. Ang kapangyarihan ay hindi tuluyang nawala. Ito ay naghihintay lamang na muling tanggapin. Napapikit si Tyberto at pilit pinigilan ang sarili. Ang alaala ng kanyang paghihirap at ang laban na kanyang hinarap ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi niya nais na muling maranasan ang parehong bagay. Ngunit sa kabila nito ay may bahagi ng kanyang sarili na natutukso. Ang lakas, ang panalo, ang pakiramdam na siya ay hindi matatalo, ang mga bagay na minsan niyang tinamasa ay muling kumakatok sa kanyang isipan. Ang anino ay lumapit at tumigil sa harap ng kanyang manok. Sa sandaling iyon ay muling nagningning ang mga mata ng kanyang alaga. Ang ugnayan na dati niyang pinutol ay tila sinusubukang mabuo muli. Tumayo si Tyberto at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok at ang kanyang isip ay puno ng paglalaban. Sa kanyang harapan ay naroon ang pagpipilian. Ang muling tanggapin ang kapangyarihan o tuluyang talikuran ito kahit may kapalit na kahinaan. Ang anino ay tila naghihintay sa kanyang desisyon. Ang hangin ay tumigil at ang paligid ay naging tahimik na tila ang buong mundo ay nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon ay itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit hindi agad gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang manok na tila naghihintay rin. Sa kanyang isipan ay muling narinig ang tinig ng gabay na dati niyang naramdaman. Tahimik ngunit matatag. Pinapaalala nito ang kapayapaan na kanyang nakamit at ang halaga ng kanyang desisyon. Huminga ng malalim si Tyberto
at unti-unting ibinaba ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay pinili niyang huwag sundin ang tukso. Ang anino ay bahagyang umatras at ang liwanag sa mga mata ng kanyang manok ay unti-unting nawala. Ngunit bago ito tuluyang maglaho ay tila may iniwang mensahe. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang kapangyarihan ay laging maghahanap ng paraan upang bumalik. At ang kanyang desisyon ay patuloy na susubukin. Naiwan si Tayberto sa gitna ng kanyang bakuran na pagod ngunit matatag. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Alam niya na ang kanyang pinili ay hindi magiging madali. Ang bawat araw ay magiging laban-laban sa tukso at sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit sa kabila nito ay naroon ang kanyang determination na panindihan ang kanyang desisyon. Hindi na siya babalik sa landas na minsan nang nagdala sa kanya sa kadiliman. Sa pagsikat ng araw ay muling bumalik ang liwanag sa kanyang paligid. Ngunit sa kanyang loob ay may kaalaman na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. At sa bawat hakbang na kanyang gagawin ay dala niya ang bigat ng kanyang nakaraan at ang pag-asa na ang kanyang kinabukasan ay hindi na muling mauulit ang parehong kapalaran. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting tumatag ang loob ni Tayberto. Ang mga bulong na dati ay malinaw ay naging mahina na lamang. Ang mga aninong minsan ay nagpapakita ay hindi na muling lumitaw. Ngunit ang alaala ng lahat ng nangyari ay nananatiling sariwa sa kanyang isipan. Ang kanyang buhay ay naging payak muli. Gumigising siya ng maaga upang magtrabaho sa bukid at inaalagaan ang kanyang manok na ngayon ay tahimik at ordinaryo na lamang. Wala na ang kakaibang ningning sa mga mata nito at wala na ang presensyang dati niyang kinatatakutan. Ang baryo ay tuluyan ng bumalik sa normal. Ang mga tao ay nagsimulang muling lumapit kay Tayberto. Ang takot na dati nilang nararamdaman ay napalitan ng paggalang at pag-unawa. Hindi man nila lubos na nauunawaan ang kanyang pinagdaanan, ay ramdam nila ang pagbabago sa kanya. Isang hapon ay muling dumating si Aling Rosa. Tahimik siyang umupo sa tabi ni Tayberto at pinagmasdan ang paligid. Wala na ang bigat na dati niyang nararamdaman at sa halip ay may kapayapaan na bumabalot sa kanilang dalawa. Sinabi niya na ang katahimikan na nararanasan ni Tayberto ay bunga ng kanyang lakas ng loob. Hindi lahat ay kayang talikuran ng kapangyarihan, lalo na kung ito ay nagdulot ng tagumpay. Ngunit ang kanyang pagpili ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na hindi matutumbasan ng anumang panalo. Tahimik lamang na nakinig si Tayberto, ngunit sa kanyang puso ay may pasasalamat. Hindi lamang sa mga taong nagbigay babala, kundi sa kanyang sarili na piniling lumaban. Sa mga sumunod na araw ay mas lalo niyang pinahalagahan ang simpleng buhay. Ang bawat araw ay naging mahalaga at ang bawat sandali ay puno ng katahimikan na matagal niyang hinanap. Ngunit sa kabila ng lahat ay may isang bagay na hindi niya nakakalimutan. Ang posibilidad na ang kapangyarihan ay maaaring bumalik sa ibang anyo o sa ibang tao. Isang gabi ay muli siyang lumabas ng bahay at tumingin sa kanyang bakuran. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ang kanyang manok ay tahimik na natutulog at ang paligid ay payapa. Ngunit sa kanyang isipan ay may malinaw na pag-unawa. Ang bertud ay hindi basta-basta nawawala sa mundo. Ito ay patuloy na umiiral at naghahanap ng susunod na tatanggap. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya ang kanyang bagong tungkulin. Hindi na bilang isang sabongero, kundi bilang isang tao na nakakaunawa sa panganib ng kapangyarihan. Ang kanyang karanasan ay naging aral na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa iba. At kung darating ang panahon na may muling matukso ng ganitong lakas, ay handa siyang magbigay babala. Habang nakatingin siya sa dilim, ay may isang mahinang hangin na dumaan. Hindi ito tulad ng dati na puno ng takot, kundi isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng kanyang bahay at isinara ang pinto. Sa kanyang puso ay may kapayapaan na hindi na maaagaw. Ang kwento ng manok panabong ni Tayberto na may bertud ang antingero ay nagwakas hindi sa isang malakas na laban, kundi sa isang tahimik na pagpili. Isang pagpili na nagpakita na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panalo, kundi sa kakayahang talikuran ang kapangyarihan para sa kapayapaan. At sa paglipas ng panahon ay mananatili ang kanyang kwento bilang paalala na ang bawat biyaya ay may kaakibat na kapalit at ang bawat desisyon ay may dalang kapalaran na kailangang harapin. Sa huli ay natagpuan ni Tayberto ang tunay na kahulugan ng lakas at ito ay ang pagiging malaya mula sa anumang bagay na maaaring kumontrol sa kanyang pagkatao.